Love Serye TV. Unexpected victim of Mr. Fate. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. May ilang segundo ring wala nagsasayaw sa stage bago muling pumailan lang ang isang musika. Camilla was bored to death. Another 10 minutes and she was out of this bar. Dumating man o hindi ang kliyente ni Gina. This one has this pants on. Amused na sabi ni Yael na nasa stage nakatutok ang paningin. And wow, look at the abs. Parang hindi gay. Tinatamad na itinuon niya ang mga mata sa stage. Adidas rubber shoes met her eyes. Ang dating puting kulay ay dirty white na. Kanina ay nakapaa ang mga macho dancers. Curiously mula sa rubber shoes ay tumaas sa mga mata niya. Past the tight faded blue jeans that has seen better days. Past the dancer's abs. Past his impressive chest. Into the dancer's familiar face. Ipinagpasalamat niyang maingay ang musika at hindi narinig ni Yael ang malalakas na pagsinghap na hindi niya nagawang pigilan. Bukod pa sa biglang umayos ito ng upo, patalikod sa kanya upang matitigan ng husto ang macho dancer. It was him, the stranger that she had passionately made love, was a macho dancer. Camilla thought with shock and dismay, so intense, it bordered on anger. Kanina ay ganoon na lamang ang pagkapahiya niya at kahit ang assistant ni Gina ay hindi niya gustong salubungin ng tingin. Hanggang sa mga sandaling iyon ay nararamdaman pa niya ang init ng katawan sa nangyari sa kanila. At sa aminin man niya o hindi, nang nahahawakan siya sa binitawang salita nito. Lumingon sa kanya si Yael. She frowned. Hey, bakit ganyan yung mukha mo? Para kang galit. Mabilis siyang umiling at nagpilit ng ngiti. Para lang gustong sumakit ng ulo ko sa ingay. I know the feeling. Ibinalik nito ang paningin sa stage. Take a look at this dancer. I don't believe he's gay. Look at his body. Yummy. And oh boy. He was gorgeous. They are all gays, believe me, she said maliciously. Napuna niyang kahit ang mga customers sa paligid ay nakuha ng macho dancer ang atensyon. Walang matino at totoong lalaki ang magsasayaw dyan at nagpapakita ng kanilang private parts. She wanted to erase the memory of his kiss, of his hot tongue on her breast. I want to reserve my opinion, Camilla. Perhaps macho dancing is just a job. Depensa ni Yael, na kanina lang ay nagsabing hindi nito maisip ang mga lalaki nagsasayaw at naguhubad sa madla. My God, he's the sexiest among the dancers. And look at that yum body, not even an ounce of extra flesh. So now, you are attracted to a gay dancer, huh? She was sarcastic but Yael ignored her. Oh God, I wonder why he still had his pants on. He is supposed to have a costume, a bandana or skimpy fabric wrapped around his narrow tips. Baka walang ipagmamalaki, she said bitingly. At alam niyang isang malalaking kasinungalingan iyon. She couldn't possibly have imagined how huge and hard the sex that poked into her tights just a couple of hours ago. Gumuguhit pa sa katawan niya ang pleasure pain na idinulot niyon at nag-init yung mukha niya. Or he would strip slowly. Kanya-kanyang style yan, nakangising sabi ni Yael, glancing at her briefly. Mas exciting nga naman iyon kesa doon sa tatlong mga unang dancers. Ito ang version ng mga babaeng striper. She laughed softly. Camilla rolled her eyes. At nang mag-angat siya ng paningin sa stage, ay mga mata nito nakasulubong sa kanya. At bagaman hindi iyon nakikita mula sa stage, ay kabisado niya ang kulay ng mga matang iyon. Napigil na lamang niya ang lalamunan sa paghinga nang makita niya ang kakaibang galit na gumuhit sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Napasandal siya sa sandalan na tila ba pinalaso siya ng titig nito. Sa ilang sandali ay bigla siyang naguluhan. Bakit tila pagkasuklam yung nakikita niya sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya? Was it because the biker hadn't expected to see her? That after all, he was embarrassed that she had witnessed his show. Embarrassed? Yes, but fury. Hindi siya naniniwala na nagagalit ito dahil doon. Itinuon niya ang paningin sa pagsasayaw nito. Kakaiba iyon sa sayaw ng mga naunang macho dancer na sadyang inililigyan ang pagkalalaki sa madla at tinutukso-tukso ang audience sa hard-ons ng mga ito. He did none of those but got everybody's eyes on him nevertheless. The dance was seductive without trying. She noticed the rippling of his muscles as his sinewy arms and body swayed and moved. His narrow hips
racked with the music and imitation of a sex act, and all the while his eyes never left hers as he danced erotically, na tila ba nakikipagtalik ito at sa kanya mismo. May pakiramdam si Kamiya na tila nasa loob siya ng isang malaking palayok at inaapuyan. May mainit na bagay siyang nararamdamang naglalanda sa katawan niya pababa. Tila iyon ahas na unti-unting pumupulupot sa buong pagkatao niya at unti-unting inaalis niyon ang kakayahan niyang huminga. She felt as if her lungs were about to burst. Her mouth parted as she greedily sucked in air. She was aroused. Hindi siya makapaniwalang naaapektuhan siya sa pagtitig at pagsasayaw lang nito. She could have kicked herself. She didn't need this kind of sensation. The man was gay for crying out loud. But to kiss the way he did? Well, the man could be bisexual. That explained it. Look somewhere but him. Sa mga customer ka tumingin at kunwari naa-amuse ka sa mga reaksyon nila. Wika ng isang bahagi ng isip niya. Subalit ang mga mata niya ay tila nakahinang na sa mga mata nito. Sa paligid niya ay naririnig niya ang marahas na paghinga ng ilang customers. My God, hindi ito naguhubad subalit mas matindi ang epekto nito sa audience. And if she believed that dancers applied some ointment for the hard-ons, she had second thoughts now. Hindi man niya gustong aminin, napupunan niya ang unti-unting pag-stretch ng maong na pantalon nito sa harapan niya. The feel of his sex on her abdomen was still fresh on her mind, and hated herself for not being able to erase that brief sensual encounter from her mind. She took a glance at Yael. She was gaping at the macho dancer. She was affected and she was. She mentally shook her head. Ang makamundong sayaw ng biker ay sadyang iniuukol nito sa kanya, na para bang sila lang dalawa ang tao sa bulwagang yon. Naniniwala si Kamiya na siya ang dahilan ng arousal nito, and if that was self-conceit, so be it. But his eyes were trained on her for minutes now as he danced. Gumigiling ang lalaki kasabay ng musika. His face was almost expressionless, but his eyes were hot and wild, expressing savage desire. Alam niyang ang mga customer ay sinusulyapan na siya dahil sa ginagawa ng dancer, and it was as if she was rooted to her seat. Nararamdaman niya ang paggitaw ng pawis sa noo ng katawan niya. Bigla ay parang hindi na gumagana ang air conditioner sa loob ng bar. Pagkuway dumako ang kamay ng dancer sa snap ng pantalon nito, nagpasinghap kay Kamiya. Nahinto ang anumang usapan sa paligid sa pag-anticipate sa sunod nitong gagawin. The dancer took his time unsnapping his jeans while dancing provocatively. Ang mga matay na natiling nakahinang sa kanya, ipinahihiwatig na ginagawa nito iyon para sa kanya, emulating the sexual act. She wanted to believe that his faded blue jeans would have dropped down to his feet had it not been for his huge arousal. Her pulse started to pick up speed, but she willed herself to be calm. This was ridiculous. Paano siya naaapektuhan ng ganitong uri ng lalaki? And to her horror, he was dancing his way toward their table, unzipping his pants slowly. Mula sa overhead lights ay nasisilip niya na ang puting briefs nito. Oh God, would he strip after all? Ano ang gagawin niya sa ngayong natitiyak niyang sa kanya ito patungo? Nilalapitan kanya Kamiya. Yael stammered. Kung sa excitement o sa kalituhan ay hindi matiyak ni Kamiya. Mula kanina lumabas siya sa stage ay sayo na siya nakatingin, para bang sumasayaw siya para lang sayo. At ang sayaw niya ay parang, she was at loss for words. Siya man ay hindi makahagilap ng sasabihin. May pakiramdam siyang sasabog anumang sandali ang dibdib niya sa matinding kaba. Gagawin ba nito ang ginawa ng ibang macho dancer kanina na lumalapit sa mesa ng ilang modelo at dinidikit ang kasarian sa mismong mukha ng babaeng tumitili sa katuwaan, na ang bandana ay ginagamit ng dancer upang itakip sa mukha ng babae at pagkalalaki nito. At sino ang nakakaalam kung ano ang ginagawa ng modelo sa maikling sandaling iyon? Her fist on her lap clenched. Humalo ang pagkailang at galit sa kakaibang damdaming hindi niya kayang bigyan ng pangalan. Her hand went to her throat. It felt so dry that she swallowed with difficulty. Huminto ang macho dancer sa mismong harap niya, and Kamiya literally hurled her breath for a while. Parang walang silbi ang suot niyang black tight jeans at long-sleeved white polo shirt na nakarolyo hanggang sa may siko niya. Ang mga mata nito ay tila isang tinatanggal ang botones ng blouse niya. Wala sa loob na itinaas niya ang kamay sa botones ng bulsa niya na tila ba literal niyang hinuhubaran nito at pinipigilan niya.
The corner of his lips twitched in a mocking smile as if reading her thoughts. Isang dangkal ang pagitan ng harapan nito sa mukha niya, and then he rocked his lips in time with the music, thrusting softly and savagely, in and out, grinding his hips. She controlled her gasp. Bumaba ang kamay na lalaki sa may waistband ng jeans nito. Napilitan si Camilla na sundan ng tingin ang pagbaba ng kamay nito. Nasa eye level niya ang harap nito at ang unang natuunan ng mga mata niya ay ang maninipis na balahibo mula sa ibaba ng pusod nito, nagtipon at gumagawa ng isang linya pababa sa may puson at pababa pa. The mat of hairs were getting thicker and darker as it went lower, hanggang sa may bukanan ng garter ng briefs nito. May palagay si Camilla na puno ng buhangin ang lalamunan niya at kailangan niya ng tubig upang tanggalin ang mga iyon. But she wouldn't reach for her juice glass if her life depended on it. That would be showing this man that he had affected her so. His huge arousal was stretching the cotton fabrics. She sucked on her breath as his fingers moved to the garter of his briefs. He couldn't possibly pull his jeans and briefs down in front of her. Sinikap niyang makaahon mula sa isang trance. Naniningkit ang mga mata niya nang tumingala at sulubungin ang nanunuyang mga mata nito. "Don't you dare or I'll kill you," she hissed. Bahagya na lumabas sa bibig niya ang mga salita. Subalit alam niyang narinig nito iyon. Nahagip ng pandinig niya ang malalakas na pagsinghap ni El. The macho dancer's lips curled in what was supposed to be a smile. But to Camilla it looked like a disgust and contempt. Ang mga daliri nito ay nanatiling nakahawak sa garter ng briefs. Subalit inikot lang nito ang mga daliri sa paligid ng garter na tila ba natitiyak na masikip iyon. Pagkuha yumuko ito, maririnig sa paligid ang o at a, his face leveled with hers, his breath warm to her face that she blinked. "That's kinda hypocritical, La Tigre, considering the way you sucked my tongue only a couple of hours ago. Or you're doing some sort of reverse psychologically. Well, sweetheart, if you think I'll give you a fucking chance to see my dick, you can't think again," he whispered harshly. Umangat ng mga kamay niya upang sampalin ito, but sparks of fury seemed to ignite out of the blue of his eyes. Napigil niyo na binabalak niyang gawin. The smile he gave her was insulting. Camilla had never felt so humiliated in all her life. Kasabay ng pagtuwid nito ng katawan, ay ang pagkatanaw niya sa paglalapit ni Gina. Agad niyang nilinga ito kasabay ng unti-unting pagkawala ng maluwag na paghinga. The macho dancer took one last contemptuous look at her and then hurriedly danced his way back on the stage. "Gina," ani Camilla sa pagkaknatinig na para bang hindi siya nagsalita sa matagal na panahon. Ang fashion designer na may paghangang nakasunod ang paningin sa macho dancer ay atubiling ibinalik ang mga mata sa kanya. "Iha," nakangiting wika nito at pagkatapos ay nilinga ang katabi na noon lang napunan ni Camilla. "I want you to meet Mao. Siya yung sinasabi ko sa iyong importanteng bisita ko. Mao, this is the famous La Tigre." Mula sa peripheral vision niya ay alam niyang wala na sa stage ang macho dancer at may iba nang humalili dito. Kasalukuyan pa niyang ibinabalik ang normal na paghinga at sa pilitang ngitian ng pinakilala ni Gina. Inilahad nito ang kamay at tinanggap niya naman. The newcomer must be in early 30s, handsome, tall and well-built. Ang suot nito ay mamahaling abuhing Armani polo shirt. Sa leeg nito ay isang makapal na gold chain necklace at ganun din ang disenyo ng bracelet nito. Ang brilyante sa singsing nito ay malaki pa sa bato ng hikaw niya. The man was showing off his wealth, and he looked vaguely familiar. "Isang malaking karangalang muli ako nakadaupang palad, ang pinakamagandang mukha sa international fashion world," he said, bent his head and kissed her hand, charming her in an old-fashioned gallantry. Camilla's skin crawled when she felt his wet lips on her skin. "Oh, have we met before?" she asked tritely, then pulled her head tactfully. Mao smiled, showing a bleached teeth. Camilla almost rolled her eyes. Sa Amerika halos karamihan ng mga tao sa paligid niya ay tila mga muting damit na nilagyan ng Clorox sa mga ngipin na iniisip niyang kapag nagsama-sama ang mga ito sa iisang silid at magngitian ay malamang na magkakasilawan sa isa't isa. In New York, more than 3 months ago, sa fashion show ng Victoria's Secret, he was smiling but Camilla noticed the vague accusations underneath his tone. Marahil dahil inaasahan nitong matatandaan niya ito.
She was spared from making a reply when Gina introduced Yael. May nakita siyang kakaibang gumuhit sa mga mata ni Mau nang tumingin kay Yael bago nito inabot ang kamay ng dalaga. Pero sandali lang iyon at marahil ay trick lang ng ilaw dahil nakita niya ang pagguhit ng laugh line sa sulok ng mga mata nito sa isang charming smile that could melt any woman's heart. She expected Yael to succumb to his charm. Lalo at tulad ng ginagawa sa kanya, hinagkan din ito ang kamay ni Yael, but Yael's smile only showed a flick of polite interest. Sumenya sa isang waiter si Gina at humingi ng drinks bago hinikayat ang bagong dating na maupo sila. Napilitang umusog si Camilla upang makaupo si Mau. She geared toward her. Si Gina ay tumabi kay Yael. Ayon kay Gina ay isang negosyante si Mau. Ipinahihiwatig din ng fashion designer na isang galanteng kliyente ito. Hindi rin mahirap hula ang pag-aari din nito ang gay bar. Kung ang pangalan nito ang pagbabasihan, Maginoo ang lalaki, suwabig upang kumilos at magsalita, mahusay magdala ng usapan. Magandang lalaki rin na totoong nakakaakit at may dugong panyaga. Must be Phil-am. Gayunman, sa kabila ng ipinakikita at pinaparamdam nitong interes sa kanya, ay pagkabagot ang nasa dibdib niya na sa pilitin niyang itinatago. Makalipas ng 10 minuto ay tumayo si Gina. Kayo na muna ang bahala sa bisita ko, Camilla. Yael. Anito. Oh, I'm sorry, Gina. Camilla said quickly. Nakasilip ng paraan upang makaalis. Kailangan ko na ring umalis. Sinabayan niya iyon ng tayo. It's nice meeting you, Mau. Natigilan si Gina. Niyoko si Mau na bahagyang nagkadikit ng kilay. Come, Iha. Have I said something to offend you, Camilla? Asked Mau, who looked wounded. She sighed a little guiltily. Oh no, Mau. Just that I had an earlier appointment. Pinagbigyan ko lang si Gina na hintayin ka at makilala. Kung ganon ay ihahatid na kita sa pupuntahan mo. Mau gallantly offered. Tumayo ito at lumabas ng booth upang makaraan siya. Camilla managed a smile. Thank you, but I have my own car. Ang hahabulin ko ay isang pambabaeng affair. A shower party. At kalahating oras na akong late sa usapan. Nakita ni Camilla ang palitan ng tingin ni Gina at Mau. Oh well, I hope you will be staying, Yael. Gina said quickly. Napatayong bigla si Yael. Pasensya ka na, Gina. Mau, pero magkasama kami ni Camilla. Magkasama? Mau exclaimed to everybody's surprise. Agad itong bumawi sa pamamagitan ng isang ngiti. Well, I mean, hindi ako makapaniwalang aabandonahin ninyo ako ng ganito. I don't think my ego can take it. Camilla laughed softly. Maraming magagandang modelo ang narito sa bar, Mau. Hindi ka mawawalan. Her eyes moved to where the models were. Ikaw ang gusto ko, Camilla. And make no mistake about that. There was a subtle threat in his voice. Agad nitong tinakpan iyon sa kasunod na sinabi. Sinundan kita mula New York hanggang dito sa Pilipinas. I'm flattered, she said, and saw pleasure cross his eyes. Hinawakan niya sa balikat si Gina at humakbang na siya paalis. Subalit, nahuli niya ang kakaibang tinging ipinukol ni Mau kay Yael nang damputin ng huli ang purse sa ibabaw ng mesa. Upang sumunod sa kanya. Magkasama ba kayo sa iisang sasakyan? Pahabol nitong tanong sa kakaibang tono. Nag-breakdown ng kotse ko sa hotel. Nakisakay ako kay Camilla. Sagot ni Yael. Inalok niya na rin akong ihahatid sa apartment ko sa Alabang dahil malapit naman doon yung pupuntahan niya. Paliwanag nito. See you, Mau, Camilla said. Bet on that. She smiled and turned. Nasa gitna na sila ni Yael ng bulwagan patungo sa exit nang humabol si Gina. Hinawakan siya sa braso. Camilla, could I talk to you for a while? Sinulya pa nito si Yael na nagpapahiwatig na hindi nito kailangang marinig ang sasabihin nito sa kanya. Camilla sighed impatiently. She took her car key from her jeans and handed it to Yael. You go ahead, Yael. Hinarap niya si Gina. Sinikap huwag lumabas sa mukha ang iritasyon. May nalimutan ka bang sabihin sa akin? Camilla, nakikiusap akong manatili ka pang kahit na kalahating oras. Mau is a business associate. Pag-aari niya ang building kung saan naroon ang opisina at shop ko at ang mismong bar na ito. Bukod pa roon, siya ang major sponsor ng show natin. Gina, I am not one of your contract models, she said patiently. Pinagbigyan ko yung paanyaya mo sa gabing ito, tulad din ng pagbibigay ko sa imbitasyon ng ibang fashion designers. Pero gusto kong malaman mong ito na ang huli mong paglakad sa catwalk. Para sa iyo at kahit para sa iba. Mau is a rich man, Camilla. Umangat ang mga kilay niya. Good night, Gina. Ang akma niyang pagtalikod ay napigilan ng paghawak nito sa braso niya. Name your price, Camilla. Iyan ay pinahahatid ni Mau sa'yo.
Sinulya pa niya si Mao na prenteng nakaupo sa booth. Puno ng tiwala ang ngiting itinuon nito sa kanya. Ipibinalik niya ang mga mata sa fashion designer. He can't afford me. Sabihin mo sa kanya yan. Pagkasabi niyon ay mabilis na siyang tumalikod. Hindi pinansin ang tawag ng fashion designer. Nasa labas na siya ng bar at nagmamadaling lumakad patungo sa parking lot. Ilang hakbang na lang siya mula sa sports car nang kumunot ang noo niya. Hindi niya matanaw sa loob si Yael. Naiiritang nilingan niya ang buong paligid. The whole parking lot was dark and deserted and Yael was nowhere to sight. Tumingin siya sa pinanggalingan. Nasa bar pa ba ito? Sa ladies room kaya? Isang naiiritang buntong hininga ang pinakawalan niya at akmang tatalikod upang bumalik sa sports car. Subalit hindi niya nagawang maiikot man lang ang kahit bahagya. Mula sa likuran niya ay 2 kamay ang biglang sumalikop sa kanya. Ang isang kamay ay pigil ang 2 mga braso niya at ang isa ay tumakip sa bibig niya. Don't make any wrong move, La Tigre.